Tonight, mga kaibigan, sasagutin natin ang isang super importanteng tanong. Ano ang naghihintay sa atin sa future? Kung iisipin mo, parang ang hirap maging hopeful. Every time na mag-open tayo ng social media o mag-on ng TV, puro bad news. May news tungkol sa climate change, tungkol sa mga bagyo na supposedly mas lumalakas kaysa dati. Tapos may mga issues pa ng division, mga bansang nag-aaway, at pati magkapitbahay nagbabangayan. Parang unti-unting gumuguho ang mundo. Nakakatakot isipin, diba? Parang everyday, may bagong problema tayong kailangang harapin. Madalas nararamdaman natin na ang generation natin ang may pinakamabigat na pasanin. Feeling natin, we're living in the end times, parang malapit nang matapos ang mundo. Pero alam nyo ba, mga kaibigan, hindi lang tayo ang nakakaramdam nito. Kung titingnan natin ang history, halos every generation may kanya-kanyang end-of-the-world scenario. During the Cold War, takot sila sa nuclear war. Sa Middle Ages, kinatakutan nila ang Black Plague na pumatay ng milyon-milyong tao. Palaging may malaking banta na nagpapaisip sa mga tao kung abot pa ba sila sa next century. Ang totoo, ang pag-aalala sa future ay part lang ng pagiging tao. Natural lang na matakot sa mga bagay na hindi natin kontrolado, lalo na kapag ang safety ng ating mga mahal sa buhay ang nakataya. Ang mga problema natin ngayon, tulad ng climate change at global pandemics, ay totoo at kailangan nating solusyonan. Pero despite all this, the fact remains, nandito pa rin tayo. Nakaligtas ang sangkatauhan sa maraming challenges. Nagpatuloy ang buhay, nag-adapt ang mga tao, at nakahanap ng paraan para malampasan ang mga pagsubok. Ang tanong na lang ngayon ay, for how long? So instead of just focusing on fear and worry, why don't we look at the bigger picture? Ang mga challenges na ito ay paalala na ang mga actions natin ngayon ay may malaking effect sa tomorrow. This isn't just about us, our generation. It's about the generations to come, our future kids, grandkids, at great-grandkids. Ang mga desisyon na ginagawa natin ngayon, kung paano natin aalagaan ang ating planeta, kung paano natin itatrato ang isa't isa, ay magiging hugis ng mundong kanilang titirhan. Ang uncertainty ng future ay hindi dapat maging source ng despair, kundi isang call to action. Ang isa sa pinakamalaking hadlang sa pagbuo ng magandang kinabukasan ay ang tinatawag nating short-term thinking. Ano yan? Ito yung pag-iisip lang tungkol sa ngayon, sa kasalukuyan, o sa malapit na hinaharap. Halimbawa, mas inaalala natin kung ano ang kakainin natin mamaya, o kung paano tayo kikita ng pera para sa susunod na buwan. Bihira nating isipin ang epekto ng ating mga desisyon 10 taon, 100 taon, o 1,000 taon mula ngayon. Ito ay isang very human trait. Ang ating mga utak ay wired para mag-focus sa immediate rewards at immediate dangers. Ang problema, mga kaibigan, ay nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan ang epekto ng ating mga ginagawa ay long-term. Isipin mo lang ang plastic. Super convenient gamitin, di ba? Pero ang plastic bottle na ginamit mo lang ng ilang minuto ay mananatili sa ating environment ng daan-daang taon. Ganoon din sa carbon emissions mula sa mga kotse at pabrika. Nag-iipon ang mga ito sa ating atmosphere at nagdudulot ng global warming, isang problema na makaapekto sa mga susunod na henerasyon. Ang ating convenience ngayon ay magiging problema para sa ating mga magiging apo sa hinaharap. Dahil sa short-term thinking, nagiging reactive tayo imbes na proactive. Hihintayin pa nating bumaha ang buong siyudad bago natin seryosohin ang climate change. Hihintayin pa nating magkaroon ng water crisis bago tayo magsimulang magtipid ng tubig. Madalas nating hinihintay na maging full-blown crisis ang problema bago tayo kumilos. Pero kadalasan, kapag nasa crisis mode na tayo, mas mahirap at mas mahal ang solusyon. Para itong estudyanteng nagka-cram para sa exam. Maaring pumasa ka, pero hindi yan ang pinakamahusay na paraan para matuto at magtagumpay sa long run. Ganon din sa sangkatauhan. Kaya ang hamon para sa ating lahat ay ang magkaroon ng long-term thinking. Kailangan nating isipin ang ating sarili hindi lang bilang mga residente ng kasalukuyan, kundi bilang mga ninuno ng hinaharap. Bawat desisyon na ginagawa natin ay parang pagtatanim ng buto. May mga buto na mabilis lumaki, pero may mga buto na maraming taon bago maging malaking puno na nagbibigay ng lilim. Ang pag-aalaga sa ating planeta at pag-invest sa edukasyon at science, yan ang mga buto na kailangan nating itanim ngayon para sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Para mas maintindihan natin ang ating potential for the future, kailangan muna nating balikan ang ating past.
Ang kwento ng sangkatauhan ay isang napakahabang nobela. Ang ating species, ang Homo sapiens, ay nagsimula sa Africa mga 200,000 hanggang 300,000 years ago. Sa halos buong kasaysayan natin, tayo ay mga hunter-gatherers. Nabuhay tayo sa maliliit na grupo, lumilipat-lipat ng lugar para maghanap ng pagkain. Sa panahong ito, napakaliit ng populasyon ng mundo. Estimated na hindi ito umabot ng 1 million people. Imagine that, ang bilang ng tao sa buong planeta noon ay mas kaunti pa sa populasyon ng isang maliit na siyudad ngayon. Sa loob ng libu-libong taon, ganoon na buhay ang ating mga ninuno. Mahirap at delikado ang buhay. Marami ang namatay dahil sa gutom, sakit o animal attacks. Ang life expectancy noon ay napakaikli, siguro mga 30 years lang. Dahil dito, napakabagal ng paglago ng populasyon. Ito ay isang constant struggle for survival. Bawat araw ay isang laban para manatiling buhay. Ang ating mga ninuno ay nakafocus lang sa basic needs, pagkain, tubig at kaligtasan. Wala pa silang konsepto ng cities, ng internet o ng pagpunta sa buwan noon. Pero ang mga tao ay naturally smart at resourceful. Natuto tayong gumawa ng tools mula sa bato, na-discover natin kung paano kontrolin ang apoy, at na-develop natin ang language para mag-communicate at mag-cooperate sa isa't isa. Ito ang mga unang malalaking hakbang ng sangkatauhan. Ang mga innovations na ito ang nagbigay daan sa atin para makasurvive at dahan-dahan, napakabagal, na kumalat sa buong mundo. Mula sa Africa, narating ng ating mga ninuno, ang Asia, Europe, Australia, at eventually ang Americas. Pinatunayan natin na kaya nating mag-adapt sa halos anumang environment, mula sa frozen tundras ng norte hanggang sa dense rainforests ng timog. Ang mahabang panahong ito ng ating kasaysayan, na bumubuo ng 95% ng ating existence, ay nagpapakita kung gaano tayo ka-resilient. Nagsimula tayo sa wala, na mayroon lang ang ating talino, at ang kakayahan din nating magtulungan. Maliit ang populasyon, at mabagal ang pagunlad. Pero sa loob ng libu-libong taon na iyon, inilatag ng ating mga ninuno ang pundasyon para sa lahat ng na-achieve natin ngayon. Ito ay isang humbling perspective. Lahat ng nakikita natin sa paligid natin ngayon, ang mga gusali, ang technology, ang art, ay resulta ng isang mahabang paglalakbay na nagsimula sa isang maliit na grupo ng mga tao sa Africa. For a very long time, ang populasyon ng tao ay dahan-dahang lumago. Pero may dalawang malaking pangyayari sa ating kasaysayan na biglang nagpabilis ng lahat. Ang una ay ang Agricultural Revolution, na nagsimula mga 10,000 taon na ang nakalipas. Ito yung panahon na natuto ang mga tao magtanim at mag-alaga ng hayop. Dahil dito, hindi na nila kailangan lumipat-lipat ng lugar. Nakapag-settle sila sa isang lugar at nakapagtayo ng permanenteng mga nayon na kalaunan ay lumaki at naging mga bayan at siyudad. Dahil mas stable ang source ng pagkain, mas maraming tao ang nabuhay. Ang populasyon ng mundo ay dahan-dahang umakyat at umabot sa mga 300 milyon noong taong 1 AD. Ang pangalawa at mas malaking revolusyon ay ang Industrial Revolution na nagsimula noong 18th century. Ito yung panahon na naimbento ang mga makina na pumalit sa manual labor. Nagkaroon ng mga pabrika, tren, at barko na pinapagana ng steam engines. Kasabay nito, nagkaroon din ng malaking breakthrough sa science at medicine. Naimbento ang mga bakuna, nadiskubre ang antibiotics, at naintindihan natin ang kahalagahan ng sanitation. Dahil dito, bumaba ng malaki ang death rate, lalo na sa mga bata. Mas maraming tao ang umabot sa adult age at nagkaroon ng sariling pamilya. It was a game changer. Dito nagsimula ang tinatawag na population explosion. Noong taong 1800, umabot sa 1 billion ang populasyon ng mundo. Pero umabot lang ng 127 years para umabot sa 2 billion noong 1927. Tapos, 3 billion noong 1960, 33 years later. 4 billion noong 1974, 14 years after. 5 billion noong 1987, 13 years after that. 6 billion noong 1999, 12 years after. 7 billion noong 2011, 12 years after. At noong 2022, umabot tayo sa 8 billion. Ang bilis, di ba? Mula 1 billion hanggang 8 billion sa loob lang ng mahigit 200 years. Isang kurap lang ng mata sa malawak na kasaysayan ng tao. Ang mabilis na pagdami na ito ay nagdulot ng malalaking pagbabago sa ating mundo. Sa isang banda, ito ay tanda ng ating tagumpay bilang isang species. Ibig sabihin, naging mahusay tayo sa paggawa ng pagkain, paglaban sa sakit, at sa pangkalahatan ay pinapanatili nating buhay ang ating sarili. Sa kabilang banda,
nagdulot din ito ng matinding pressure sa ating planeta. Mas maraming tao, ibig sabihin mas malaki ang demand sa resources tulad ng tubig, pagkain, at enerhiya. Ibig sabihin din nito, mas maraming polusyon at mas maraming pagkasira ng natural habitats. Ang paglago natin ay parang Midas touch, masasabi mo. Lahat ng mahawakan natin ay nagiging bagay na kayang suportahan ng mas maraming tao, pero madalas ay kapalit ng lahat ng iba pa. Now, let's ask ourselves, sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, gaano karaming tao na ba ang nabuhay? According to demographers, tinatayang 117 billion Homo sapiens na ang nabuhay sa Earth. Imagine that, 117 billion individual lives. Each one of them had their own story, dreams, and love. Each one was part of the long chain that connected our ancestors to us today. From the first hunter na nagpaint sa cave wall, to the scientist na nagdiscover ng new vaccine, they are all part of our collective story. It's a staggering number to comprehend. If 117 billion ang total number ng tao na nabuhay, and our current population is over 8 billion, what does this mean? It means that around 7% of all people who have ever lived are alive right now. Let me repeat that, my friends. 7% of all people who have ever existed in the world are living with us right now. This is a profound realization. It means we are living in a very special and crowded time in human history. Never before has such a large fraction of all humanity been alive at the same time. We are not just spectators, we are a significant part of the story. This fact gives us a huge responsibility. Because there are so many of us now, our collective impact on the planet is greater than any generation in the past. The decision of 1 billion people has a bigger effect than the decision of 1 million people. The choices we make about our lifestyle, our consumption, and our values will echo for a very, very long time. We are the generation that holds the greatest power to shape the future, for better or for worse. We are in the driver's seat of history right now. This perspective also gives us a sense of connection to the past and the future. We are not isolated individuals. We are part of a long, unbroken chain of humanity. We stand on the shoulders of 109 billion who came before us. We benefit from their discoveries, their struggles, and their wisdom. And at the same time, we will be the ancestors of billions more to come. Our actions today will be the foundation of their world. This realization calls for humility and a deep sense of stewardship for the legacy we will leave behind. So, what's next? Ngayon na nasa 8 bilyon na tayo, saan na tayo pupunta? Ang hula ng mga eksperto, patuloy na lalaki ang populasyon ng mundo, pero mas mabagal na. Maaring umabot tayo sa peak ng mga 10 bilyon at 400 milyon sa taong 2080 at pagkatapos ay bababa na ito. Ito ay dahil sa dalawang pangunahing dahilan, bumababang birth rates at tumataas na life expectancy. Habang umuunlad ang mga bansa at mas maraming babae ang nakakapag-aral at nagkakaroon ng karera, mas kaunti ang nagiging anak nila. Pero ito ay isang projection lang. Pwedeng magbago ang mga bagay. Imaginin natin ang dalawang magkaibang scenarios para sa long-term future ng sangkatauhan. Scenario A, mananatili tayong earthbound civilization. Ibig sabihin, dito lang tayo sa planeta natin. Kung mangyari ito, limitado ang ating carrying capacity o ang dami ng tao na kayang suportahan ng Earth. Siguro kaya nating suportahan ng 10 bilyong tao o baka 2 bilyon lang. Depende ito sa technology natin at kung gaano natin kagaling i-manage ang ating resources. Pero sa scenario na ito, vulnerable ang ating species. Isang malaking asteroid, isang supervolcano, o isang man-made catastrophe ay pwedeng magpuksa sa ating lahat. Isang masamang araw lang, at tapos na ang laro para sa sangkatauhan. Ngayon, isipin natin ang scenario B, magiging multiplanetary species tayo. Magsisimula tayong magtayo ng permanenteng tirahan sa buwan, sa Mars, at eventually sa ibang bahagi ng ating solar system. Ito ang magiging pinakamalaking adventure sa kasaysayan ng tao. Sobrang hirap at mahal nito. Pero imagine inyo ang reward. Kung mayroon tayong self-sustaining colony sa ibang mundo, ang survival ng ating species ay hindi na nakatali sa kapalaran ng isang planeta lang. Para itong may backup copy ng sangkatauhan. Kung may mangyaring masama sa Earth, may mga tao pa rin sa Mars na magpapatuloy sa ating lahi. Ang pagiging multiplanetary ay magbubukas din ng malaking potensyal para sa paglago.
Napakalawak ng resources sa ating solar system. Kung matutunan nating gamitin ang mga ito, kaya nating suportahan ang mas malaking populasyon. Hindi na tayo mag-aaway sa limitadong resources ng Earth. Pwede tayong magkaroon ng trilyon-trilyong tao na nakatira sa space habitats at sa ibang planeta. Ito ay magbubukas ng napakalaking human potential. Isipin niyo ang science, ang art, at ang culture na pwedeng malikha ng trilyon-trilyong isip. Ito ay isang future na parang galing sa science fiction, pero hindi ito imposible. Ang pagpili sa dalawang futures na ito ay nakasalalay sa mga desisyon na gagawin natin ngayon. Dito tayo napupunta sa isang nakakagulat na tanong. Kung magtatagal ang sangkatauhan, gaano pa karaming tao ang posibleng mabuhay sa hinaharap? Mag-compute tayo ng simple math, my friends. Ang typical lifespan ng isang mammalian species ay mga 1 million years. Ang species natin, ang Homo sapiens, ay 200,000 hanggang 300,000 years old pa lang. So kung abot tayo sa average, mayroon pa tayong mga 700,000 years. Kung mag-stabilize ang population ng Earth sa 10 billion, at ang average life expectancy ay 80 years, ibig sabihin, 125 million na bagong tao ang ipapanganak every year. Kung i-multiply natin yan sa 700,000 years, ang resulta ay 87.5 trillion future humans. Napakalaking numero niyan. 87 trillion 500 billion na tao. Ibig sabihin nito ang 117 billion na nabuhay na, kasama na ang 8 billion sa atin ngayon, ay maliit na bahagi lang ng kabuuang bilang ng mga tao na posibleng mabuhay. To be precise, tayo ang magiging first 0.13% ng lahat ng tao. Para tayong mga unang tao na nakatira sa isang malaking kontinente na hindi pa nadidiskubre. Ang malaking bahagi ng kasaysayan ng tao at ang malaking bahagi ng buhay ng tao ay nasa hinaharap pa. At yan ay kung mananatili lang tayo sa Earth at aabot lang sa average lifespan ng isang species. Paano kung lumampas tayo sa average? Paano kung maging multiplanetary tayo, tulad ng sa scenario B? Kung mag-expand tayo sa ating solar system, pwede tayong mag-exist ng millions or even billions of years. Ang araw ay hindi sasabog sa loob pa ng 5 billion years. Kung mag-survive ang sangkatauhan ng ganoon katagal at mag-expand sa galaxy, ang bilang ng potential future lives ay magiging halos infinite. Pinag-uusapan natin ang quadrillions upon quadrillions ng tao. Ang potential ay simply astronomical. Kapag iniisip natin ito sa ganitong paraan, nagbabago ang ating pananaw. Ang mga problema natin ngayon, gaano man kalaki, ay nagiging maliit kumpara sa napakalaking potensyal ng ating kinabukasan. Ang pinakamalaking trahedya na pwedeng mangyari ay kung sirain natin ang potensyal na ito. Kung mag-extinct tayo sa susunod na ilang siglo dahil sa climate change o nuclear war, hindi lang natin tinatapos ang sarili nating buhay. Sa isang paraan, pinapatay natin ang lahat ng trillions na potential future people na yan. Isinasara natin ang libro ng sangkatauhan bago pa matapos ang unang kabanata. Ito ang ultimate stake ng ating mga aksyon ngayon. So, ano ang takeaway natin tonight, mga kaibigan? Ang future ng humanity ay hindi pa nakasulat sa bato. Ito ay uncertain, at ito ay parehong nakakatakot at puno ng pag-asa. Nakakatakot, dahil ang ating maling desisyon ay pwedeng magdulot ng ating pagkawala. Puno ng pag-asa, dahil ibig sabihin may kapangyarihan pa tayo na baguhin ang ating kapalaran. Ang future ay isang choice. Bawat isa sa atin sa ating sariling maliit na paraan ay may papel sa pagpili kung aling landas ang tatahakin natin. Ang pag-iisip tungkol sa long-term future ay hindi lang isang academic exercise. Ito ay isang moral imperative. Ang pag-iisip tungkol sa bilyon-bilyong tao na posibleng mabuhay sa hinaharap ay nagbibigay sa atin ng malinaw na misyon, ang maging mabuting ninuno. Kung paano tayo nagpapasalamat sa mga nakaraang henerasyon na nag-imbento ng agrikultura, medisina at demokrasya, ang mga susunod na henerasyon ay huhusgahan tayo base sa ginagawa natin ngayon. Aasahan nila na alagaan natin ang planetang kanilang mamanahin. Aasahan nila na iwanan natin sila ng isang mundong mas mapayapa, mas makatarungan, at mas maunlad kaysa sa mundong ating dinatnan. Utang natin sa kanila na subukan ang ating makakaya. Ito ang ating responsibilidad. Ito ang ating legacy. Hindi natin kailangang maging presidente o bilyonaryo para makagawa ng pagbabago. Simulan natin sa ating sarili at sa ating komunidad. Mga simpleng bagay tulad ng pagre-recycle, pagtitipid sa kuryente at tubig,
Pagtatanim ng lahat ito ay maliliit na hakbang na may malaking impact kung gagawin nating lahat. Ang pagiging mas bukas sa pakikipag-usap sa mga taong may iba't ibang pananaw, pagsuporta sa agam at edukasyon, at pagboto para sa mga leader na may long-term vision. Lahat ito ay bahagi ng pagiging isang mabuting ninuno. Bawat maliit na gawa ng kabutihan at foresight ay isang boto para sa mas magandang kinabukasan. Ang kwento ng sangkatauhan ay isang epic novel na sinusulat natin ngayon. Hawak natin ang panulat. Sumulat tayo ng isang magandang kabanata. Punuin natin ito ng tapang, ng karunungan at ng habag. Siguraduhin natin na ang trilyon-trilyong tao na darating pagkatapos natin ay titingin sa ating panahon, hindi nang may galit o pagkadismaya, kundi nang may pasasalamat. Dahil sa huli, ang pag-asa para sa sangkatauhan ay hindi nakasalalay sa teknolohiya o kayamanan. Ito ay nakasalalay sa ating kakayahang magmalasakit sa isa't isa at sa mga henerasyon na hindi pa natin nakikilala. Dahil tayong lahat, mga kaibigan, ay isang pamilya sa mahabang paglakbay na ito.